Hi mga kabis! Welcome sa vlog ko. Simple lang araw ko pero special. Kasi ngayong araw sisimulan ko ang isa sa mga biggest step ng buhay ko. At iyon ay ang pagninegosyo. Maliit pa lang to pero pang malakasan ng pangarap. Samahan nyo ako habang inaayos natin ang pwesto. Binubuo ang mga plano. At syempre, unti-unting tinutupad yung mga goals. Kaya tara, simulan na ng small business era. Since kagising ko lang, nagsimula na agad ako maghilamos at mag-toothbrush. Syempre, wag nating kakalimutan to. Dahil ito yung routine na ating nakasanayan tuwing umaga. Mahirap na, baka may biglang customer na lumapit, tapos di ka nag-toothbrush. Aray ko! Andito na pala ako sa nirerentahan kong pwesto. Tinawagan ko na rin yung mga kaibigan kong one call away dyan para matulungan ako. Sinimulan namin sa pagwawalis at pagtatanggal ng mga nakadikit sa dingding. Medyo maliit nga tong pwesto na to pero goods lang kasi mag-start pa lang naman kami ng business. At ang maganda ron, nasa harap siya. Kitang-kita agad ng mga customer na dadaan. Yung business nga pala na sinisimulan ko is yung bigasan. Matagal-tagal ko na pala itong pinaplano. Nag-ipon lang talaga ako ng pampuhunan ko. At syempre, kailangan ko rin maging handa. Dahil di lang pera ang pinag-uusapan dito. Pagod, puyat, at syempre yung time na ilalaan mo. Hindi biro ang pagpasok sa isang negosyo. Nung akala ko nga dati, simple lang. Pero sa totoo lang, ikaw yung boss, pero ikaw rin minsan yung tauhan. Tagalinis, tagabantay, at minsan tagabayad ng utang. Lahat ng decision sa'yo manggagaling at lahat ng pagkakamali, ikaw din yung sasalo. Anyway, balik na tayo sa kwarto. Ito na nga pala, tapos na pala namin linisan at tapos na rin namin tanggalin yung mga nakadikit sa dingding. Medyo umayos na nga siya at maaliwalas tignan. Nung pagtapos nga namin malinisan, tinawag ko na yung mag-aayos at pinag-usapan na rin namin kung ano yung mga dapat bilhin at mga dapat gawin. At yung una nga namin gagawin dyan, syempre pupunta ng hardware. Since malapit lang sa amin yung hardware, syempre lalakarin na lang namin. Buti nga't malapit lang para di kami masyadong magastos sa may pamasahe. At kung magkulang man ng mga kakailanganin, at least madali lang namin mahanap at mapuntahan. 5 minutes walking lang makakarating ka na sa pupuntahan namin. At ayun, after nga ng kwentuhan namin saglit, nandito na kami sa may hardware. Check namin isa-isa yung mga bibili namin. Syempre iba pa rin talaga kapag kayo mismo yung titingin. Bumili na rin pala kami dito ng flywood, dos por dos, pati na rin ng pako para sa kisame. Nakita kasi namin na maraming butas at pwedeng pasukan ng mga daga. Kaya naisipan na rin namin na lagyan ng kisame para secured. Medyo matagal nga paghahantay namin dyan at pagtitingin dahil maraming customer at maraming din kailangan unahin. Alam naman natin yung rules, first come first serve, di ba? Naibigay na rin pala sa akin yung naibili ko at pati na rin yung sukli ko. Sinimulan na rin namin maglakad. Medyo alanganin na rin kasi yung oras. 10 AM na, 2 hours na lang, baka buti na sila ng lunchtime. Habang inaantay niya ngayong pamangkin niya na tutulong sa kanya, sisimulan niya na yung mga plano niya at yung gagawin niya. Unang ginawa niya, tinanggal niya yung mga sagabal tulad ng pako, plastic, pati yung mga tali. At meron ding alambre para paglagay niya ng plywood is wala nang nakasagabal at tuloy-tuloy yung gagawin niya. Ayun nga pala yung itsura ng gagawa namin ng kisame. Kung hindi namin lalagyan ng plywood yan, baka pasukan ng daga at mahirap na. Imbis na palago, palugi. Tumulong na rin pala ako dyan para di mahirapan ng pagkakabit. At maya-maya nga lang after ko tumulong, may nag-message sa akin dahil bibili daw siya ng isang sakong bigas, which is ang mama ni Mika. At dahil nga magkalapit lang yung bahay namin, agad-agad ko siyang hinatiran. Sa ngayon pala, since inaayos pa yung pwesto, nasa bahay pala muna naka-stock yung mga bebenta ko. At buti na lang kahit papano may natira pang maliit na space para sa bigas. At yun rin kasi talaga yung reason kung bakit ako kumuha ng pwesto. And by the way, dito na pala ako sa tindahan ng mama ni Mika. Bumili na rin pala ako ng ipapamerienda ko para sa mga gumagawa. At para di na ako mahirapan at pabalik-balik. Bumili nga pala ako ng soft drinks at biscuits since kumain na sila kaninang tanghali ng kanin. Yung kasi yung mga nakasanayang merienda dito, kaya yun yung binili ko. Sinabayan ko na rin pala sila magmerienda. Grabe pala, kahit patingin-tingin ka lang at unting tulong, nakakagutom din. Kaya di na rin talaga ako nagdalawang isip na sumabay sa kanila. Grabe, after a month, nakatikim ulit ako ng soft drinks. Di kasi talaga ako mahilig mag soft drinks at di ko rin talaga sinana yung katawan ko na palaging magsa-soft drinks. Water lang ng water, healthy living, ganun. Pero real talaga yun. Tamang upo at pahinga nga pala ako dyan. At sila habang nagpapahinga ako, syempre tinutuloy na nila yung mga ginagawa nila. At medyo dumidilim na nga at medyo mahihirapan sila kasi wala pa kami nakakonect na kuryente rito. Di rin kasi namin in-expect na abutin kami ng gabi since maliit lang tong pwesto na to. At yun na nga, ginabi na kami. Pero tinuloy-tuloy pa rin namin kasi malapit na rin kami matapos. Onting type na lang sa mga butas, onting tapon na lang at onting pa ako, matatapos na kami. Syempre tagawak na lang rin ako ng ilaw para di mahirapan si kuya. Pero nahihirapan talaga siya dyan kasi sobrang dilim na talaga. Onting-unti na lang din kasi talaga kaya di na namin pinagpabukas pa. Kumbaga isang akbang na lang, andyan ka pa, ba't babalik ka pa? At ito na nga yung natapos namin gawain ngayong araw, medyo talagang solid na rin. Secured na, ni kahit anong insekto, di na talaga makapasok, walang butas. Kumbaga pulido yung gawain. At ayun, nung natapos nga, ano pa nga bang gagawin? Syempre magpapahinga na. Sobrang pagod ng araw na to sa sobrang daming ginawa. Tamang thumbs up lang kahit pagod na. Syempre, ano pa nga ba? Wala tayong magawa kundi magpahinga. Di rin pwedeng diretso tayo tulog kasi nagugutom ako. Ang hirap niyan, pag diretso ka tulog, tapos wala kang kain. Pagod yan. Tapos na nga pala ako maligo dyan, kaya rekta kain na ako nyan. Medyo napabilis nga yung kain ko kasi sobrang gutom na talaga ako. Talagang bawing-bawi no? So ayun, tapos na nga pala lahat ng gagawin ko. Ano pa nga ba? Magpapahinga na ako at matutulog na ako. See you sa next vlog.